for this morning, tuloy pa rin tayo sa ating pag-aaral ng John chapter 17. Yung Lord's Prayer of Obedience on the way to Gethsemane. So, kanina binasa ni Brother Jonah ang ating passage from the English version. This time naman po, hayaan niyo pong basahin ko po ang ating passage sa Tagalog. John 17, verses 20 to 20. Sa iyo na sila na may sumaatim, upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalhatiang sa akin ibinigay mo ay ibinigay ko rin sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakataon purihin ang Diyos. Kapag pinag-uusapan po ang pagkakaisa at pagsasama or yung mga salitang unity and fellowship, ang kadalasang pumapasok sa ating isipan ay probably collaboration. Sa panahon natin, yun ang pinaka-closest term pag may mga projects, especially sa social media, yung mga vloggers nagko-collab or collaboration sa mga projects and programs. On the other hand, kapag fellowship naman din ang pinag-usapan, ang nasa isipan ng sanlibutan ay probably establishing of networks at saka connections habang nagkakasiyahan. Natandaan ko po sa isang forum or conference, economic forum na inattendan ko noon. This was organized by, if I remember correctly, yung European Chamber of Commerce. Ang idea po ng fellowship ng German MC nung panahong yun ay getting to know each other at nagkukwentuhan pagkatapos ng forum habang umiinom sila ng pale pilsen. Ganun ang idea niya ng fellowship. Ang mga German mahilig sa beer. At nasasarapan sila sa beer natin. Pero sa scriptures, makikita natin na ang tunay na pagsasama at pagkakaisa ay hindi mula sa tao. It is a gift from God. It is His gift to His people. From the world's perspective, ang ating fellowship po ay nakadepende po sa mga relationships natin. It is dependent upon man. At sa pagsasama natin sa isa't isa. But from God's perspective, ang tunay na fellowship ay nakaugat po sa kaitaas-taasan. Mahalaga ito sapagkat itong pag-aaral na ito sapagkat kalooban po ng Diyos na mamuhay tayo ayon sa kanyang pagkatawag sa atin. Because He chose us and gave us to Christ and united us with Christ in His death and resurrection, then we ought to walk in newness of life. And in this new life, itong buhay na pinagkaloob sa atin ng Diyos, that we all share in Christ. That we share in Him. As believers, nakikita ang fellowship and unity natin. Yung tinatawag natin na pagkakaisa at pagsasama. Sabi nga ni Kristo sa binasa kanina ng ating kapatid, that they may all be one, even as you, Father, are in me, and I in you, that they also may be in us. When we began studying itong passage of Scripture, nagkaroon tayo ng introduction sa lalim at lawak ng ugnayan ni Kristo at ng Ama. In verses 1 to 5, Jesus prayed for Himself, so that He would accomplish, or rather, as He accomplishes yung task of redeeming God's people for God's glory. And then in verses 6 to 19, Jesus prayed for His disciples, for God the Father to keep them in your name, have my joy made full in themselves, and to set them apart or to sanctify them in the truth. Yun yung pinag-aralan natin last week.
And so as we look now dito sa verses 20 to 23, and in the following week, sa 24 hanggang 26, panalangin ko po na mag-minister ang mensaheng ito sa bawat isa sa atin. Especially sa mga may pinagdadaanan ngayon or nalilito sa ating pananampalataya at buhay. Nawa makilala po natin ang Panginoong Jesus, na siya po ang nagkamit ng lahat ng pagpapala ng katubusan para sa atin. Siya ang umaakay at nagtitipon sa bayan ng Diyos upang matutunan natin tumugon sa maayos na pagsamba sa presensya po ng Diyos, sa ilalim ng kapangyarihan po ng Diyos at para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. As in previous weeks, ganito po ang question natin sa ating passage. What are the truths that we learn about the relationship between the Father and the Son, and God's plan of redemption in Christ's prayer of obedience? What are the truths that we learn about the relationship between the Father and the Son, and God's plan of redemption in Christ's prayer of obedience? So far, we've learned the 12 truths already, and we now approach yung number 13 for today. Dito sa verses 20 to 21, by this time po, tapos na ang Panginoong Jesus at yung kanyang mga alagad sa kanilang Lord's Supper. So, bumaba na sila from the upper room at naglalakad na sila sa daan patungo doon sa Garden of Gethsemane. And along the way, nanalangin ang Panginoong Jesus sa kanyang Ama habang naririnig ito ng kanyang mga alagad. Which leads us dito sa verses 20 and 21. Sabi po niya, I do not ask on behalf of these alone, but for those also who believe in me through their word, that they may all be one, even as you, Father, are in me, and I in you, that they also may be in us, so that the world may believe that you sent me. So binibigay po niya dito ang ugat ng ating pagkakaisa at pagsasama. Sabi po niya, I do not ask on behalf of these alone. Pangatlong beses na niya po binanggit itong negative dito sa prayer niya. Una niyang binanggit itong negative is in verse 9. Sabi po niya, I do not ask on behalf of the world, but of those whom you have given me. So he is not praying for the world, but for his followers, those whom God the Father has given him. And then in verse 15, sabi niya, I do not ask you to take them out of the world. That is not kumbaga yung, even if you pray for it, it is not something that the Father will answer. Kung nag-pray ka, tanggalin mo na ako sa mundong ito, it is not going to be answered. For even the Son did not ask for the Father to take us out of this world. Tapos dito sa verse 20, he emphasized na hindi lamang ang mga alagad niya ang pakabanalin ng Ama. Sabi po niya, but for those also who believe in me through their word. Also for those who believe in me through their word. Alam po ni Kristo na bagamat pahihirapan ng mundo ang kanyang mga alagad, at mahihirapan talaga sila, magiging tagumpay po ang kanilang patotoo at pagpapahayag ng Ebanghelyo. Sabi niya, pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. He expects yung kanyang mga followers na magpahayag. He expects his followers na mangaral. That as they grow in the faith, they would go into all the world. He is referring dito, hindi na sa kanyang apostles, hindi na sa 11, by this time wala na po si Judas. Dahil umalis na po si Judas para siya ipagkanulo. He is not referring dito sa kanyang apostles, but he is referring for those who would believe because of the message of the apostles. So he is referring dito sa mga future believers. At included po tayo doon. Kasama tayong lahat na nagmamahal kay Kristo dito sa kanyang panalangin.
And this means, as of this time, kilala na niya ang lahat ng makakakilala sa Kanya. Kilala na niya lahat ng hinirang ng Ama at ibibigay sa Kanya ng Ama. The reason we came to know Christ now, when we look at this passage, and continue being sanctified in Christ, is because of this prayer. This reminds us na ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng gawa ng tao. Hindi yan sa pamamagitan ng pagsunod natin sa kautusan. Hindi yan sa pamamagitan ng ating kabutihan. I mean, you can be good in this world. Pero, at the end of the day, kapag humarap po tayo sa hukom ng mga hukom, we would still fall short of His glory. And so salvation is by God's grace alone, through faith alone in Christ alone. At idinalangin niya na makakilala ka. Na maligtas ka sa Kanya. At hiwalay ka para sa Kanya. Sa pamamagitan ng pagpapahayag ng Kanyang salita. Bakit kaya niya nadalangin dito, pati tayo, mga future believers? What was His concern? Sabi po niya sa verse 21, that they may all be one. Ang problema po sa atin, ay ang ating kasalanan. This hinders us from being one. Therefore, kahit na magkaisa ang buong mundo, hindi yan totoong pagkakaisa. It does not address yung root cause of the problem. Never did our efforts in this world address yung root problem o yung ugat ng problema natin. Sabi niya that they may all be one. At dahil malapit nang matapos ang ministry ng Panginoong Jesus, ang kanyang concern ay ang pagkakaisa nila, hindi lamang ng believers ng panahon nila, o ng panahon ng mga apostol, kundi believers for all time. Sa lahat ng generations na susunod sa Kanya at mananalig sa Kanya. Itong pagkakaisa po ay makikita natin ngayon ay hindi po tulad ng mababaw na pagkakaisa na ginagawa ng sanlibutan na nagtatawag ng pakikibaka sa mga ideolohiyang socio-political at pagsugpol sa mga problema tulad ng polusyon, diba? Maririnig natin yan sa school, makikibaka, tapos sasabihin, oh, tingnan niyo, sumali kayo, tingnan niyo yung mga pag-aralan niyo yung mga issue. Tulad ng pollution, climate change, kagutuman at kakulangan ng natural resources, edukasyon at marami pang iba. Ang problema sa mga ganitong kilusan ay hindi nito dinidil kung ano talaga ang problema from God's perspective. Yes, it may deal some of our problems from our perspective here on earth. But not everything that we see is really the problem. And God can only see the real problem. And He has revealed it in His Word. So kapag tinignan natin, ano ngayon ang dinidil nitong mga kilusang ito? Mga sintomas lang. Ngayon, hindi ko po sinasabi na hindi nakakatulong ang mga ganitong socio-political initiatives. Baka isipin nyo, hindi na ako papasok. Kasi sabi po ng pastor namin, hindi naman root problem talaga ang edukasyon. Hindi yun ang sinasabi ko. Hindi ko sinasabi na huwag mag-aaral ang ating mga estudyante dito, maraming bata. Hindi ko rin sinasabi na huwag na natin itutuloy ang ating mga initiatives. They help socio-politically sa mga problems natin sa society. At the same time, meron din talaga mga programa na inilunsad para ilan lang ang makinabang. Pero hindi ito sapat para i-address ang ating problema sa kasalanan at kamatayan, which are problems of the very nature of man and his heart. Yes,
death is a problem to us because it is not part of our humanity. When God created Adam and Eve, walang kamatayan noon. Pumasok lang ang kamatayan in Genesis chapter 3 nang lumabag ang ating unang magulang. Kinain nila ang pinagbabawal. So death is not part of our humanity. Pero it is now part of us dahil lahat po tayo pinanganak sa ilalim ng kasalanan. And yes, it is now a problem of the very nature of man and his heart. What do I mean by this? You see, dahil inilakip po tayo kay Kristo sa kawangisan ng kanyang kamatayan at nagkagayon tayo sa kawangisan naman ng kanyang muling pagkabuhay, pinagkalooban naman tayo ng panibagong buhay. Dahil kalakip tayo sa kanya. Si Kristo ay muling nabuhay. Inilakip tayo doon sa kanyang buhay. Kaya meron tayong panibagong buhay. Kasama sa panibagong buhay, ang pagbabago rin ng mga ugnayan. In relation to sin, tingnan natin. Ano yung mga naging pagbabago sa mga ugnayan? In relation to sin, kasama sa panibagong buhay ang in relation to sin, tayong mga na kay Kristo ay wala na po sa kapangyarihan ng kasalanan. Wala na. Yes. Nandiyan pa rin sa paligid natin ang kasalanan. Yes. Nagkakasala tayo. Pero hindi na tayo alipin yan dahil sa kamatayan ni Kristo. In relation naman to Christ, ang nakikipag-isa sa Panginoon ay kaisa niya sa Espiritu. Dahil lahat tayo na nagmamahal kay Kristo ay kaisa niya sa Espiritu, tayo rin ay iisa dahil sa pakikipag-isa kay Kristo. So as to one another, we belong to one another. We belong to one household under God. So we are all one in Christ Jesus. Yun yung idea ng pakikipag-isa ng Diyos. Hindi ito uniformity. Hindi niya hinihiling ang uniformity dito, kundi unity. Tulad ng pagkakaisa nila ng Ama. Sabi po niya, even as you, Father, are in me, and I in you. Mapapansin natin dito na the person of the Father is different from the person of the Son. The person of the Father has a different ministry from the ministry of the Son. And yet, united sila sa iisang layunin. Sa kanilang pagkakaisa, mayroon silang kanyang mga ministry at responsibilidad sa panukala ng kaligtasan. It is the Father who plans redemption, and He gives us the Son. And it is the Son who executes redemption in history and purchases all its blessings for us. Binayaran niya ang lahat ng ating pagkakautang at kasalanan na hindi naman niya ginawa sapagkat nagkautang at nagkasala tayo sa laban sa Diyos at hindi natin ito mabayaran. It is foolish of us to think na kaya nating bayaran yun. And in all this, iisa lang ang layunin nila. Tubusin ang tao upang sa lahat ng ito, ang maluwalhati ay si Kristo at kay Kristo maluwalhati ang Diyos Ama sa lahat. That in all things, God would be glorified. Ganyan po ang pagkakaisa at pagmamahala ng Ama at ng Anak. At nais ni Jesus na maging kabahagi rin tayo ng kanilang fellowship o pagkakaisa. Alam po niya na magiging mahirap ang buhay natin dito sa lupa at yung magiging ministry or service ng lahat ng mga nananalig sa Kanya dahil pahihirapan tayo ng sanlibutan. Sabi nga niya sa verse 14 ng John 17, I have given them your word, and the world has hated them because they are not of the world, just as I am not of the world. So, it is expected and it is normal para sa isang Kristiyano na pahirapan ng mundo tulad ng pagpapahirap ng mundo kay Kristo. It is the norm. Part yun ng buhay Kristiyano.
And in the midst of the suffering we will face in this world, dinalangin po ng ating Panginoong Jesus na ma-experience natin ang pakikipag-fellowship sa Ama at sa Anak at madama natin ang pagmamahal ng Diyos sa ating buhay. Sabi niya, so that they may also be in us. Hindi lamang siya organizational na pagsasama. Kadalasan kasi pag nakita natin sa mundong ito, makiba ka, ganyan-ganyan. O magsama-sama tayo, o pumunta kayo sa ganito. Organizational lang siya. Pero the idea ng pagsasama ng Ama at ng Anak, sabi niya that they may also be in us. Hindi niya sinabi na they may also be with us. Sabi niya in us. Ibig sabihin, pati ang buhay natin ay nakatali sa pagsasama nila. Napakabuti ng Panginoong Jesus. Hindi niya tayo pinabayaan para hulaan natin kung paano makikipag-fellowship sa Diyos. It is true that there is na may mga that God revealed Himself to in His Word and that there are things that we cannot know about God. That is true. But these things that we know about God that He has revealed in His Word, this is for us. At sabi ng Panginoon, that they also may be in us. He revealed to us kung paano makikipag-fellowship sa Ama. At ang pattern ng ating magiging pagsasama ngayon dito at pagkakaisa ay mismo ang pagsasama ni Kristo at ng Ama. If we imagine yung closeness ng Ama at ng Anak, ganun din ang pattern na gusto niya na makita sa atin. Now, ang pagsasama at pagkakaisa kay Kristo ay hindi po katapusan ng panukala. It is not an end in itself. May direction po ang pagkakaisa. Hindi siya, magkaisa tayo, yun na yun, okay na yan. It is not the end. Ang sabi po niya, nais niyang mabuksan ang mga mata ng mga tao. Sabi niya sa ating passage, so that the world may believe that you sent me. So that the world may believe that you sent me. Mayroong evangelistic impact ang ating pagsasama at pagkakaisa sa Diyos at sa isa't isa. Ibig sabihin, itong pagsasama natin ay may purpose sa mata ng Diyos. Hindi tayo nagsasama-sama para maging masaya lang. Para maging happy-happy lang. Itong pagsasama, itong pagkakaisa ng lahat ng mga believers for all time ay may direksyon. At nais ng Diyos na magkaisa tayo at magsama-sama so that the world may believe that you sent me. So what are the truths that we learn about the relationship between the Father and the Son and God's plan of redemption in Christ's prayer of obedience? So, truth number 13, dito sa verses 20 and 21, the unity of the church is based on the unity between the Father and the Son. The unity of the church is based on the unity between the Father and the Son. Without that relationship, without that tie, ang unity ng church ay mababaw lang. Anything that we place in the hands of man, hindi yung pangmatagalan. Anything that comes from man, wala yun. Hindi yung tatagal. Mababaw yan. It does not address yung concern natin sa kasalanan. But here, because this unity comes or is rooted doon sa pagsasama ng Ama at ng Anak, sinasabi ni Kristo dito, tatagal yan. Pangmatagalan. Pangwalang hanggan. And so how does Christ intend to accomplish this? Itong pagkakaisa at pagsasama. Sabi po niya sa verses 22 and 23, the glory which you have given me, I have given to them, that they may be one just as we are one. I in them, and you in me, that they may be perfected in unity, so that the world may know that you sent me, and loved them, even as you have loved me.
Sa simula ng kanyang panalangin, sabi po ng Panginoong Jesus in verse 4, I glorified you on the earth, having accomplished the work which you have given me to do. Sabi niya, I glorified you on the earth. And how does he define itong I have glorified you on the earth? Sabi niya, having accomplished the work which you have given me to do. Ginanap niya ang pinapagawa sa kanya ng Ama. And that is how He glorified the Father. Pinahayag niya ang mabuting balita sa lupa at binigay ang buhay para sa kalwalhatian ng Ama. Dito nakilala po si Kristo. Nakita natin sa magandang balita ang kanyang kalwalhatian nang siya ay bumaba at siya po ay itinaas sa krus. Yun ang kanyang kalwalhatian. Itong misyon ng pagpapahayag ng Ebanghelyo na may pagsunod sa Ama at pagtitiis ay binigay naman niya sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Sabi po niya, the glory which you have given me, I have given to them. Ilang beses na sa prayer na ito, sinabi ni Kristo, na pahihirapan tayo ng mundo at mahihirapan tayo sa pagminister. It should not be a surprise anymore. Because even Christ prayed for it. Ito yung karangalan o kalwalhatian na binigay niya sa atin. Katulad ng kalwalhatian niya sa pagtitiis at sa kamatayan sa krus. Nauuso sa panahon natin ngayon ang mga ambassadors. Especially now na meron tayong former president na nandoon sa Hague, sa Netherlands. Trying to establish relations, inaayos nila ang communications. Dahil publicity nightmare ang nangyari sa bansa natin. Dito sa scriptures, tayo po ang ambassadors ng Panginoong Jesus. Pero this is not a publicity nightmare. Ang dala-dala po natin ay ang magandang balita. At nais niya na makita sa ating buhay, last week ang pinag-aralan po natin ang pagpapahayag at pangangaral ng magandang balita. Dito ang pinag-uusapan natin dahil tayo ay ginawa niyang mga ambassadors, nais niya na makita sa ating buhay ang pagpapakababa at pagsunod sa Ama tulad ng kanyang pagsunod rin sa Ama. Just as, notice ngayon yung model na binibigay sa atin ng Panginoon. Ganito ang gusto kong maging fellowship nila, Ama. Tulad ng ating fellowship from eternity past, na magkasama tayo, noon pa man, wala pa ang mundo, magkasama na tayo. Magkasama na po tayo, nagmamahalan, gusto ko ganun din sila. At nais niyang na makita sa ating buhay yung attitude ng pagpapakababa at pagsunod sa Ama. Tulad ng ginawa niya. Nais niya rin na makita sa ating buhay ang pagtitiis sa Ebanghelyo tulad ng kanyang pagtitiis para po sa ating katubusan. Yun yung magiging visual display ng ating pagkakaisa. Kadalasan pag sa mga churches, especially sa mga young churches, napapansin ko po, kapag mayroong mga kabataan o may mga young professionals o kahit mga members nagtatanong sa pastor at maraming tanong sa pastor tungkol sa pananampalataya. Uy, magiging pastor yan, ganyan. At nahihirapan siya sa kanyang pananampalataya at gusto niyang lumago, nagtatanong siya, syempre. Tapos ang magiging kantsaw sa kanya, baka maging pastor ka na yan sa kakatanong mo na yan. Hindi naman kung tutuusin, lahat tayo mahihirapan dito sa mundong ito. At magkakasama po tayo. Magkakasama po tayo. At bahagi po ng ating paglago sa Panginoon, syempre, yung mga doubts natin that we face. And so, itong paglago, bahagi ng paglago, syempre,
yung paghihirap sa buhay Kristiyano. Paghihirap sa buhay sa ministry. This is going to be the visual display ng ating pagkakaisa. Nagkakaisa tayo even in suffering. So, pag tinignan natin ngayon, ano yung nais na makita sa atin ni Kristo? We are united in one spirit in the preaching of Christ to the world. We are united on the basis of the Word because His Word is truth. Sabi niya, we are also united in one love from the Father to the Son and to the Church. Ang basis natin ng ating pagkakaisa ay hindi yung commonality ng mga qualities at saka goals natin. Ganun ang ginagawa ng mundo, kaya ako nga sinabi na mababaw lang at organizational. Kasi ang nagiging basis ng pagkakaisa at saka ng collaboration ay kung pareho yung goals nyo at saka yung inyong mga qualities. But in Christ, ang pagsasama at pagkakaisa ay hindi po based sa goals lang. Yes, may goal ang ama at ang anak pagdating sa katubusan. Pero it is more than that. Kasi papaguhin niya pati ang ating kalikasan. Because His goal is to make a new creation. Pag tinignan natin ang last book of the Bible, makikita po natin doon sa pinakahuli ay ang recreation of all things. The renewal. Maraming tawag dyan ng mga theologians and pastors. Ang iba ang tawag dyan, the consummation of the kingdom. Ang tawag dyan sa Bible, the new heaven and the new earth. Sa ibang mga biblical writers, ang tawag dyan, the new creation. Doon patungo ang gawain ng Diyos. So ngayon, dito sa kanyang ginagawa, ang proseso ng paghayo at pagpapahayag ng magandang balita ay ganito. He gives us, or rather the Father gives us to the Son, so that we are redeemed in Christ and come to faith in Christ. And itong faith in Christ leads to our unity ng lahat ng believers for all generations and all time. It leads to our sa anak. Which leads us to truth number 14. What are the truths that we learn about the relationship between the Father and the Son and God's plan of redemption in Christ's prayer of obedience? Sa verses 22-23, the unity of the church serves now as a compelling witness of God's love that He sent His only begotten Son into the world. The unity of the church serves as a compelling witness of God's love that He sent His only begotten Son into the world. Sabi po ni Jesus, so that the world may know that you sent me and loved them even as you have loved me. I-digest muna natin yun. Saan ka nakarinig? Sa history of the world at sa history of religions na ganito ang sasabihin ng isang Diyos. Ulitin ko po. So that the world may know that you sent me, referring to the Father, and loved them, yung mga tao, yung mga nagkasala laban sa Diyos. You love them even as you have loved me. Napakaganda nitong sinabi ng Panginoong Jesus. Because it means the Father loves His people with the same love He loves the Son. Uulitin ko po. He loves His people with the same love He loves the Son. Mas madaling maintindihan na mahal niya ang anak. Pero tayo, na hindi kaibig-ibig, na nilabag ang lahat ng kautusan at nagkalat ng kasamaan dito sa mundong ito, na binigyan ng hininga sa bawat araw,
And yet, sa mukha ng Diyos, sinasabi natin, there is no God. Sa talino natin, ginagamit natin ang katalinuhan natin sa paglapastangan sa Kanya at sa katiwalian. It is hard to grasp na sasabihin sa atin ni Kristo dito na tayong mga makasalanan at lugmok na lugmok sa ating karumihan. Sasabihin ni Kristo, you have loved them as you have loved the Son. Madaling sabihin at madaling mag-grasp na mahal ng Ama ang anak sapagkat magkasama na sila noon pa man sa walang hanggang nakalipas. At banal ang Diyos. Pero tayo hindi. Maintindihan ko kung sasabihin ni Kristo na mas mababa yung pagmamahal sa atin ng Ama, pero hindi. Hindi. Kung ano ang pagmamahal niya sa anak, kung gaano ito ka-perfect and excellent, yun din ang pagmamahal niya sa atin. Sabi ng scriptures, dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan, upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. God sent His Son to suffer and die, so that we who were once dead in sin might live in Him. Napakaganda. At dahil nabubuhay tayo sa Kanya, it should make us think now and ask kung paano tayo magiging patotoo ng Kanyang pag-ibig at tunay na pagbabago sa sanlibutan ito. Ganito magiging application po natin, church. 1. On a community level, sabi po natin na tinitipon tayo ni Kristo para maranasan natin ang tunay na pagkakaisa, pagsasama at pag-ibig ng Ama. At dahil inilakip nga tayo sa Kanyang kamatayan at buhay, we need to search ourselves. Nakikita ba sa atin na seryoso tayo? Hindi po tayo magiging effective kung sinasabi natin on the one hand na binago tayo at minamahal tayo ng Diyos. Pero on the other hand naman, wala tayong ginawa kundi mag-inggitan, magsiraan, magkampi-kampihan sa loob ng iglesia. This is hypocrisy. Although sa church natin, wala pa naman akong nababalita ang ganun. Hindi ko nababanggitin yung previous. This is hypocrisy. Isa lang ang sinasabi natin kapag ganito tayo. Hindi tayo mahal ng Diyos. Bagamat hindi lumalabas sa bibig natin, pero yun yung pinakikita natin. Hindi tayo mahal ng Diyos sapagkat mas importante sa atin ang mag-inggitan, magsiraan, magkampi-kampihan. Hindi sinungaling po tayo. Sinasabi rin natin na hindi tayo katawan ni Kristo, hindi tayo church. Hindi tayo binago at hindi tayo tinupos kay Kristo. Now, why? Because of this, why would anyone want to be a part of this kung wala namang pinagkaiba sa ginagawa sa mundong ito? Ang tunay na minamahal ng Ama ay naglalaan ng oras at panahon para makilala sila, makilala ang isa't isa, matutunan kung paano patitibayin ang loob ng kanyang kapatid sa pananampalataya sa pamamagitan ng salita. Nagbibigay siya ng oras at panahon para paglingkuran ng bawat isa at sabay-sabay na naglalakad sa ikalalago ng buong katawan sa pananampalataya. Kaya nga tayo nag-meet week after week after week. Kaya ganun na lang ang emphasis ko sa meeting, face to face. Wala tayong problema ng pandemic. Pero kung ang isip po natin ay pwede ang online kahit na
tapos na ang pandemic, may problema po tayo. We not only walk, but we walk the talk. Nakikita sa atin ang bunga ng ebanghelyo na ating pinapahayag. Kaya mahalaga na sabay-sabay tayo na sumasamba, nagmimi tayo at meron tayong fellowship time. God uses each one of us because He has given us gifts, and these gifts should be used in service to one another. Because in using these gifts, we are able to strengthen those of us who are weak. Diba? Ang sabi tinanong ang Panginoong Jesus, what is the greatest commandment? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. And the second one is, love your neighbor as yourself. Sabi nga ni Apostol Pablo sa kanyang mga church members sa Ephesus, mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait at matyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. Ganito nila makikilala na sinugo si Kristo at iniibig tayo ng Ama tulad ng pag-ibig niya sa kanyang anak. Pangalawa, it is one thing po na magbasa ng Bible. And it is another na pag-aralan ito. Ang tunay po na nag-aaral, ang tunay na nakikinig, ay pinag-aaralan din po kung paano ito ipapaliwanag sa iba. Uulitin ko po, it is one thing para magbasa ng Bible, and it is another para pag-aralan ito. At ang tunay na nakikinig o nag-aaral ng scriptures ay pinag-aaralan din niya kung paano ito ipapaliwanag sa iba. Sa makatuwid, may malasakit siya sa iba. At naiisip niya, nakikita niya ang pangangailangan ng sanlibutan. Nakaisa sapagkat pinakipagkaisa po tayo kay Kristo. Sabi po niya sa kanyang dalangin, that they may all be one. Sa puso po natin ang mga bagay na ito at purihin natin ang ating dakilang Panginoon. Tayo mga lang.